Thank you. Ay, charot. At for Angelica, since nagsimula ka bilang child star, kung hihingi sa'yo ng payo pagdating ng panahon Si Robin, si JJ. anong payo mabibigay mo sa kanya bilang dumaan ka sa child star na ngayon na dito ka pa rin sa showbiz? Ano bang pinapayo ko sa'yo? Wala. If ever dumating yung panahon na humingi siya ng payo sa mga pinagdadaanan ng mga from child star to ngayon na. Wala eh. Ano lang, gusto ko lang talagang magkaroon siya ng respeto sa kahit na kanino. Bata, matanda, kaedad niya. Yan naman yung lagi kong sinasabi sa kanya. So yun lang, kung ano man yung pinalalagyan nun, di ba, si Kuya Jegsman yun, si Direk Jeff yun, si Direk Paco yun. Pagka nagjo-joke siya, ayan, sinusuway ko siya minsan. Kasi minsan ginagaya niya yung mga biro ko. So, ayun. Minsan nakala niya okay pa yung mga jokes na gano'n. Mga pambata. Pero yan, ang sipag-sipag niya, and ang ganda-ganda nung ang ganda-ganda nung mga pwedeng mangyari sa kanya. Kasi, ang galing niya eh. Ang galing niya talaga. Ang galing siya. Okay, thank you. For Donkeys naman, so ngayon patapos na yung Playhouse. Paano nagbago yung friendship niyo ni Donnie? Nag-mature ba or mas nag-level up ba? For sure, I think nung nagsimula pa lang ang Playhouse, walwal pa lang ginawa natin, no? So yung chemistry namin di pa masyadong worked on. And I feel like, ayun, nakita natin sa AVP, sobrang na-shock kami nung nakita namin yung mga first episodes namin ng Playhouse kasi yung sa school. Kasi grabe I think yung nakita namin improvement and how because of all the help we got from everyone on the set and of course the directors, parang naging mas close yung mga characters namin and naging mas comfortable lang kami sa isa't isa. Ako thankful po ako for the friendship na nagkaroon kami dito sa Playhouse kasi it's good to have someone na kasama mo din sa teleserye. Hindi po yung ikaw lang po mag-isa. And masaya po, pati po sina Cindy, si AC Bonifacio. Nag-enjoy po kami sa teleserye nito, especially sa mga sa school scenes na kami yung tatlo. Tapos yun po, I'm thankful po for the friendship. And congrats kasi yung spin-off online show ninyo sa I Want. Yes. Zekaling Maging Sheila. Ay one of the most viewed content sa I Want. Ano yung reactions niya sa mga supporters ng Donkeys? Well, first of all, maraming salamat direct pa ako kasi siya yung nag-direct nun. And of course, ang ganda ng pagkagawa, parang movie talaga. And yung cinematography, the way they colored it, yung filter, parang they really put effort, GMO really put effort to put on a good show dun para sa I Want. So maraming salamat. And of course, sa lahat ng mga fans na nanood at nag-share, nag-post, nag-tweet, maraming salamat po. It really means a lot to us. Will yung spin-off show magtutuloy after Playhouse? Maski tapos na yung Playhouse? Yes, alam mo, dapat natin abangan yan, Bix, kung magkakaroon pa ng kadugtong ang Zekaling Maging Sheila. Pero alam niyo ba, available, Zekaling Maging Sheila. Alam mo ba, Bix, happy lang kami ngayon kasi nare-reach na rin namin yung mga global audiences namin. Dahil yung online content available na rin sa tfc.tv. Sino nag-isip ng pangalan? Etong Zekaling Maging Sheila si Dom. Ang galing naman. Sobrang galing ng pangalan. Ayan. Anong mas naunang naisip? Yung hashtag o yung character name nila? Yung character name nila, ang hirap nang isipan eh. Yun yung wedding hashtag. Di ba parang wedding hashtag siya? Di ba uso yun? Ayan, Bix, meron ka pang question? Wala na, thank you. Wala na, thank you, Bix. Ayan, balik natin kay Aaron. Hindi yung bagong vlogger. Si Alan Sangkon of Stars po to. Tanong ko lang kay Angelica, tuwan kanina sa BTR, nakita namin na talagang very emotional ka dun sa Pangs, di ba? Sabi mo pa, parang mas mahirap mag-move on sa ganitong klaseng pamilya kaysa dun sa love life.
how are you going to do that move on compared to your love life? Wala. Mahirap talaga. Hindi ko nga alam eh. I'm sure hindi naman nila ako babayaan. Grabe. Clinging-clingy eh. No? Well, tinatanong ka naman sila, saan kayo pupunta? Saan mga bakasyon niyo? Actually, kung saan naman sila pupunta, parang mukha akong stalker nila. So, susunod lang ako Promise. What's something in this, dito sa teleserye to, na kung saan, kahit hindi ganun kahaba, di ba? Compared to your other teleserye, talaga parang dito namin mas nakita nung sa pag-finale press ko na very emotional ka. What's something dito siguro sa nasa Playhouse? tamang edad na ako para ma-appreciate ko yung mga tamang tao. And napaka-blessed ko para ibigay sa akin yun sa tamang panahon, sa tamang, alam mo yun, yung, wala eh, yung naging magaan yung lahat and naging madali. If given a chance ba, mas gusto mo yung ganitong klaseng teleserye na medyo mas magaang or medyo mas heavy dati na mga ginagawa mo? Kung may choice ka ngayon at this age. Kahit naman sino itanong mo, pipiliin siyempre mas magaan. Siyempre mas magaan. And siguro kahit nga mabigat yung ibigay sa yung trabaho nitong GMO, oo na ang bias ko na hindi na siguro ko mabibigyan ng next project. Dahil sobrang biased ko na. Siguro, kahit mabigat yung tema ng show na ibigay sa'yo, kaya-kaya nilang pag-aanin kasi magagaan silang mga katrabahong tao. Last na lang on me. Yung time na nawala si Carlo dun sa Playhouse, marami rin yung nalungkot na mga Cargel fans, di ba? After yung nyo bang magsama dun sa Playhouse, may ibang project pa mga abangan? After the movie, after ng Playhouse? May mga, eto yung mga coming projects mo, may abangan ba yung mga fans niyo? Parang wala. So, balang solo-solo muna kayo ngayon. How about Sanjo, yung after nitong Playhouse, may mga incoming projects pa kayo together? Ibang ano? Movie or something? Parang so far wala din sa... Hindi namin kailangan ng project kung wala magkita lagi. Mas gusto namin yun. Mas gusto namin makita ng project. Okay, congratulations sa Playhouse. Sana nga magkaroon ng sequel for the fans. Hey, thank you, Kuya Alan. Thank you, Alan. 1 million views. Okay. Mga patapos yung naging kidnapan, ganyan. Malaking na itulong sa ratings daw. Kumusta yung experience mo dun sa Gubat? Yung parang... Ay, love na love po namin lahat dun sa Gubat. Sa sobrang love namin, ayaw naming umalis ng 5 araw. Nandun po kami, talagang, alam mo yun, yung parang dun po. Yes! We were one with nature. And we loved it. Alam mo yun? Pag-uwi mo ba talaga mo yung character? Well, pag-ising pa lang po nandito na siya. Hindi, pero actually, ayun, natuwa po kami dun sa naging, actually hangang-hanga rin po kami sa scriptwriters namin. Sobrang galing na galing po kami sa kanila dahil ang dami pong mga nangyaring revisions and talagang kumbaga, they did not stop with their creative process and nakita namin yon at kumbaga, kaya rin kami talagang sobrang saya dito sa Playhouse at lalo na dito sa pagtatapos ng story na to kasi nakita talaga namin how everyone worked together para lang magawa to ng maganda. At yun, kahit na nga po araw-araw nagsasama at nagkakaputo ka na ng kung ano-ano man. Hindi, alam mo yun, parang alam namin na mahal namin yung isa't isa at we all want the best for this show. At yun, kaya tuwan-tuwa kami dun sa naging yung gubat scene namin, pati si JJ na natuwa ako na naisipan nila yun, yung naghulog siya ng mga Uno cards. Parang it's very pang kids pa rin, pang family, and kumbaga, hindi siya yung the usual soap opera ending na warehouse, kidnapping, abandoned warehouse. Yung parang something else na nakaisip sila, and that's why, abandoned house. Yes. So yun, kaya sobrang natuwa kami at congratulations nga po sa scriptwriters namin and sa buong staff na lahat nagawa talaga lahat yun.
Thank you. Hindi pa po kami tapos mag-taping, guys, ha? Hindi pa. Marami pang mangyayari. At marami kayong bashers, di ba? Maxine, kayo ni Ivan. Yes, oo. Si Ivan nga rin, gusto rin naming i-congratulate na napakagaling talaga Very ni Ivan effective. dito sa show na to. Kung hindi niyo po nalalaman, meron po siyang mga shows sa Netflix. Nagtrabaho po siya sa, Lucifer, Dexter. Kumbaga, I feel very lucky. All of us feel lucky na nakatrabaho namin siya dahil nakita namin yung Hollywood training, di ba? Pero hindi, magaling po talaga siya at very professional and nakakatuwa na. Kasi iba pa yung, nagkaroon pa yun ng mga, iba pa yung una naming nakuhang actor for that role. And then, ang nangyari, na-extend yung character niya. We had to get someone na mas, and he really hit the nail every time. So, sobrang galing na galing kami sa kanya. Pero siya, aminin namin na natatakot siya kasi nga, first time niya maka-experience ng fans na nangbabash sa kanya. So pakisabi po sa kanila na mabait po si Ivan sa totoong buhay. Okay? Kasi pag nakikita daw siya in public, natatakot na siya. Tsaka kasi very distinct yung itsura ni Ivan. Makikilala mo talaga siya. Kumbaga, he sticks out like a sore thumb. O, di ba? So talagang natatakot daw siya. Kaya please pakisabi po sa mga tao na mabait po si Ivan Padilla. Congratulations. Thank you. At ang susunod yung tatanong ay ang best dressed sa... Trixie, pasok. So congrats. Kasi nga, di ba, mataas pa rin yung rating. Truth. Ganyan. Di ba, parang... so, di ba sila, Zeki, may spin-off. So, anyone who wants to answer this question, kung may gagawan ka na characters na spin-off, if given the chance, sino-sino yung mga characters na tungkol sa yung spin-off? Si Ato. Si Ato yung spin-off. Oo, ano bang buhay ni Ato? Saan siya nakatira? May girlfriend ba siya? May sinadok si Kian Cipriano po yun. Yan, yung main character ni Kian. So, talaga yung feeling namin, pinakamagaling na artista pero hindi masyado nabibigyan ng pansin. Underrated actor siya dun sa Playhouse. So ako, kung mabibigyan lang ng chance, ibigay na natin sa kanya. Kayo ba? Meron naisip kayo iba? Kayo, Tatay Noli? Ako siguro si Direk Paning. Pwede ko po siyang gawa ng sarili ng show. Kasi si Paning, ate. Okay. Ayan dito, Telika. Pakilala lang namin. Ito, napanood na rin natin dyan sa Sige na! Unofficially Yours. Bilang, diba? Ang dami ng project nito. Ningning. Sa Ningning, ito yung ni Ningning. Yes, wala pa ako natin. Ang assistant director. Ate Paning, ano naman masasabi mo na para kay Maxine, ikaw daw ang magandang gawa ng spin-off ng kwento? Salamat! Gusto din! May flowers din siya! Thank you! Halik na dito, Direk Paning, mag-picture ka dito. Ayan, thank you. Thank you. Ayan, thank you, maraming salamat, Trixie. Nasaan si Kuya Aaron? Kuya Aaron, meron ba dyan sa likod? Yes, eto, lahat ng edad, no, talagang nagka-appeal itong Playhouse. Ang susunod na magtatanong ay ang millennial na si Manong Ted Claudio. Go, Manong Ted! Hello guys. So congratulations no sa show. So kung merong like life lessons na mapupulot sa Playhouse, sa palagay nyo, ano yung something na meaningful sa buhay nyo individually? Nice question, Kuya Ted. Simulan natin kay Belle, no? Pag gano'n. Sweet. Sweet, Belle. Ganda ng question, ang lalim. Siguro, as my character, si Leia sa Playhouse, ang natuto ko is trust your intuition. Diba, lahat tayo, minsan we doubt ourselves and we're always second-guessing kung tama ba yung iniisip natin. Si Leia, parang may intuition siya, diba? So I would say, yeah, trust your intuition. Ako naman, as Natalia, ang masasabi kong napulot kong lesson ay
it's never too late to change. Kumbaga, kung gustuhin mo at kung kakayanin mo, kaya mong magbago. At kumbaga parang hindi naman tayo perfect, walang perfect. Well, ako, super close, but hindi pa rin. No, but seriously, no one's perfect and every day we get to wake up, we get to make a decision kung gusto nating maging better than who we were yesterday. So, yun lang. It's never too late to change. Kung gusto mo, kaya mo. Siguro kay Patty yung capacity ng pagmamahal. Hindi mo yun kayang sukatin. Hindi mo yun alam kung kanino mo yun kayang ibigay, sa kadugo mo man o hindi. Hindi mo alam kung kailan ka magmamahal bilang isang nanay ka na or bilang isang asawa. Hanggang saan ba yun? Ano ba yung mga kaya mong isakripisyo para sa taong yun? So, feeling ko yun, yung kayang magmahal ng isang tao ng walang hanggan at walang hinihinging kapalit. Z? Ayun. Si Marlon siguro natutunan ko yung pagmahal ng walang kondisyon, laban kondisyon, di parang kasi halos lahat ng eksena ko simula ng pilot hanggang ngayon parang yung mga ginagawa ni Marlon laging hindi para sa kanya, laging para sa ibang tao na kahit minsan masakit na para sa kanya, di ba? Pero ginagawa pa rin niya dahil yun, nagmamahal siya ng walang kondisyon. So, yeah. Patty or Leia? Marlon. Patty or Leia? I kill. Kill is better. Sige naman. Ako ang sasagot. Ay, hindi. Ang natutunan ko po na isa sa maganda is na yung sa love story ni Patty at saka ni Marlon, meron silang maraming flaws yung characters nila. Pero hindi ko alam kung bakit parang nag-gravitate pa rin sila sa isa't isa. Siguro dahil malalim yung pagmamahal nila. And naisip ko na parang kahit ilang beses na na-break yung heart nila, parang ginagather pa rin nila yung pieces at tinatry pa rin ulit nilang magmahal. Which is ang ganda nun and nakaka-inspire. And ang pangalawa kong natutunan is na laging makinig sa nakakatanda. Para kay Sheila yun. Kasi parang nung may mga times na hindi siya nakinig, parang nagkamali siya. And na life is short kasi di ba po biglaan yung pagkawala ni Lola Becca. And just in time na parang ang saya-saya niya sa buhay niya, bigla siyang nawala, hindi in-expect ng mga mahal niya sa buhay. Kaya life is short, kaya habang nandyan pa yung mga mahal mo, mahalin mo sila. Best answer ngayon, no? Paano ko tatalunin yun? Yung sa akin, si Zeki. Well, these past few weeks kasama ni Zeki yung mga kalumpangs all the time kasi syempre yung search for family members. So siguro sa akin, never stop fighting for family. And never stop being there for them kasi kahit mawala na lahat ng tao sa mundo, sila pa rin ang magsusupport sa'yo and sila pa rin ang magiging foundation mo. Yeah. And for the killer answer, sa bata. Ikaw naman, JJ. Yung lesson ko muna natutunan ko bilang si Robin ay maging matulungin, maging mabait, tsaka po mabait tuloy. Tsaka po lagi nakikinig, po laging nilalab ang mami tsaka daddy. Great answer. Thank you. Thank you. Maraming salamat Kuya Ted. At syempre, ito naman ulit, kay Iron. We are down to our last two questions. Yes, last two questions. Ito, ang susunod na magtatanong ay ang original na probinsyano. Sino yan? Dahil proud na taga Batangas. So, may mga si FPJ. Go FPJ. Hi, good afternoon. Well, ang question ko naman is, ito, first, anyone can answer. Ano yung definition nyo ng Playhouse before nag-start ang show at ngayon magtatapos na ang show? Nice question. Dito tayo kay ano. Sino gusto unang sumagot? Kabila naman, kay Donnie na mag-start. Medyo na-emotional ako bigla kasi may ginawa kaming scene na hindi pa pinapalabas. Pero nakita ko ulit yung Playhouse ni Robin after all this time.
pinunta ni Zeki yun. Tapos sabi niya, tatanggalin na kaya nila nito kasi na-outgrow na ni Robin. So I think, I don't know, it's just important. Yung Playhouse kasi, everything was brought together na, ang hirap explain it. Wait. Kasi sa start ng Playhouse, parang hindi siya talagang pamilya. So naging Playhouse lang. Kasi it was all formed because of Robin, because of Patty and Marlon. So naging parang bahay na talaga siya. And family, kahit hindi naman sila blood related. So yun yung parang sa akin kung anong ibig sabihin ng Playhouse sa start. Tapos ngayon, parang mas nag-evolve na kasi naging parang blood related na talaga sila. The way they treat each other, the way they love each other. And ano yung line mo doon? Parang never niya ma-outgrow. Hindi, gets ko yung sinasabi mo na parang nung nag-start yung show, hindi naman natin alam na magiging pamilya yung treatment natin sa isa't isa. Parang for us, work lang to. So parang sa characters din natin, and ni Marlon and ni Patty, para siyang bahay-bahayan. Para tayo naglalaro lang. And eventually, hindi natin in-expect na mas magiging malalim siya sa atin, na talagang magiging family pala, hindi lang dun sa kung ano yung pinoproject natin in front of the camera hanggang sa likod. Naging ganun yung treatment natin. Ganun ba? Yes, tama. Okay. Alam mo, kami ni Donnie. Oo, parang iba eh. Ako yung nakaintindi. Tsaka kinakausap mo kayo, handali. May ano ko dito eh. Huwag niyo akong gulahin. Si Donnie dito nagsasalita eh. Ako naman po, yung nagpapaalala sa akin sa Playhouse is yung... Meron po kasi akong parang Playhouse nung maliit pa ako, siguro mga 6 years old ako. Tapos yung Adventure Zone, yung pangalan niya. Tapos super favorite ko yon. And up to now, yun pa rin yung naaalala ko sa Playhouse. Pero I'm sure yung Playhouse na pangalan ay may bago ng memory, which is yung Playhouse na ngayon, which is naging family ko pa. Okay, follow up ko lang din, on the lighter side. Ano naman yung most memorable blooper? Siyempre hindi namin nakikita yan. Alam namin, masaya yung set nyo, pero alam din natin maraming bloopers doon. So, can you share? Actually, madami. Basta pag all-star, sobrang daming bloopers talaga. Yun yung masasabi ko. The best moments are when... Hindi, tsaka umaabot na kami sa wala ng respeto. Yung kahit umiiyak yung artista, yung parang wala, mantitrip na lang din talaga yung isa doon. Yung kahit sobrang haba ng lines ng artista, wala kami pakialam. Wala. Gagawa kami ng paraan para masabotahe yun at mag-take 2. Okay, doon, paano tinitest namin yung pagalingan talaga doon sa ano. Kaya mahirap yung tanong mo sa bloopers. Kasi challenge talaga namin yung mga sarili namin. Umuuwi kami may mga singaw, kagat lang namin yung dila namin. Sobra, walang biro. Sobra, mga best supporting actors lahat. As in, umiiyak ako, nag-breakdown ako, kinakat ko yung sarili ko. Umiiyak ako, tumutuling luha ako dahil namatay yung parents niya. Mga first week pa to. Tapos nagkamali siya ng linya. So habang umiiyak ako, tumatawa ako. Sabi ko, shit, sorry, ngayon lang nangyari sa akin to. Iyak na iyak ako dahil ang sakit talaga nung namatay ako ng best friend. Pero nakakatawa si Sanjo. So naghahalo talaga yung emosyon ko. So parang, oh my God, ngayon ko lang ito naramdaman. May ganun yung show, may ganung texture yung show na ngayon mo lang mararamdaman. At kadalasan ganun, parang monthly, may iba kang mararamdamang kalokohan sa set. Ganun. Gusto mong mag-taping minsan, no? Nagtit ka, no? Sama ka. From Provinciano to Playhouse, na PJ. Okay. We are down to our last question. And that killer question will come from, ito may different texture din. Wala iba kundi si James Miguel of jammiguel.blogspot. Blogspot. Sinarkat na. Hi po, for Donnie and Kisses, curious lang, ano yung mamimiss nyo sa isa't isa since patapos na yung shooting for Playhouse? Yes.
Siguro yung energy niya. Kasi grabe yung energy talaga ni Kisses. Kahit 2 AM na kami nagtitake, sobrang energetic pa rin niya, sobrang game. Ako ganyan ako, Kisses, okay, sige. Pero grabe, I really saw na the value of hard work. And I really saw na, you know, there's this energy in her na very distinct. So I think that's what I'm gonna miss the most. Because it's very rare to find that. Yeah. Hala, ano kaya, ang mamimiss ko po kay Donnie, si Donnie. Kasi matagal na din po kami nagkasama. Nagkasama po kami last year, unang-una. Nag-shoot po kami sa isang movie, tapos biglang magkasama po pala kami sa Playhouse. So, sabay-sabay po kami sa lahat ng pangyayari kasi first teleserye po namin ito together. And nag-shoot kami ng mga school scenes. Tapos alam mo yung feeling na kinakabahan ka kasi hindi mo alam kung paano yung kasi nagkakahiyaan po kami. Pero lahat ng yun na-experience namin together and yung journey talaga, yun mamimiss mo, tapos yung tao. Pero naging masaya talaga siya, lalo yung mga sa school scenes. Okay, thank you. Grabe yung question mo